Katulad ng isang mainstream media na ito na nagpapakalat ng fake news para sa ganun ay sirain ang kredibilidad ni Senator Rodante Marcoleta. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo, mga kababayan. Alam nyo po, mga kababayan, ay matindi po itong pinagdadaanan po ngayon ni Senator Marcoleta sapagkat sa kagustuhan po niya na itama ang mali, sansalain ang mga may maling ginagawa sa gobyerno, sa mga corrupt na government officials, mga congressman, mga senador, at kung sino-sino pa na gumagawa ng katiwalian at nangungulimbat sa kaban ng bayan, eto mga kababayan, pinagtutulong-tulungan na po si Senator Rodante Marcoleta at pilit nilang ibinababa, gusto nilang ibagsak. Ginagawa na nila lahat ng paraan, lahat ng mga social media ginagamit, lahat ng mga influencer, vloggers, mainstream media, lahat na po. Makikita nyo, mga kababayan, kaliwat kanan po ang mga pagpaparatang paninira na ginagawa ng mga nasagasaan. Oo, nasagasaan ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Katulad ng isang mainstream media na ito na aming ipapanood sa inyo na naglabas ng news, ang pangalan pa naman nito ay Bilyonaryo Channel, kaya siguro pinangalan ng Bilyonaryo Channel ito. Oo, magkano kaya ang ibinayad sa kanya para ibalita ito, mga kababayan? Wala namang kinalaman kasi ang issue ngayon, mga kababayan, flood control, mga korap sa gobyerno, bilyon-bilyon na ninakaw nila sa kaban ng bayan. Yan ang issue ngayon. Pero dinadivert nila para lituhin ang mga mamamayan, ang mga kababayan po natin. Kung ano-anong issue ang ipinupukol, ibinabato kay Senator Rodante Marcoleta. Katulad po ng ibinalita ngayon lang ng Bilyonaryo News Channel na ito. Bueno, mga kababayan, para malaman natin kung ano yan, eto, sabay-sabay po natin panoorin ito, mga kababayan. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024?
Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. So yun po, napanood natin ang news mula po sa Bilyonaryo News Channel. Siguro tumanggap na po ito ng mga basura na na-deliver sa kanila nitong mga magnanakaw na ito para bayaran itong mga ito para magpakalat ng fake news. Mga kababayan, kung makikita nyo lang po sa social media ang sari-saring mga paninira, kung ano-anong mga pinupost nila para sa ganon ay sirain si Senator Marcoleta, katulad ng isang mainstream media na ito na nagpapakalat ng fake news para sa ganon ay sirain ang kredibilidad ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit namin natitiyak na fake news ang ipinapakalat ng mainstream media na ito na ang pangalan ay Bilyonaryo Channel, mga kababayan? Bilyonaryo Channel ka. Kaya siguro naging bilyonaryo ito kasi baka tumatanggap ito ng bayad mula po sa mga kawatan na gustong sirain ang mga nag-iimbestiga sa kanila para lumabas ang katotohanan, mga kababayan. Ang Billionaire Channel po ay naglabas ng isang news patungkol po dito sa misis o asawa ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, na may kaugnayan dito sa insurance. Ang tunay na usapan dito, mga kababayan, ay anomalya sa flood control projects. Pero ang ibinabato nila para sirain si Senator Rodante Marcoleta ay itong insurance. Anong kinalaman ng insurance dito, mga kababayan? Buti sana kung totoo ito. Fake news naman, mga kababayan. At kahit totoo ito, masama ba magkaroon ng insurance, mga kababayan? Sige kayo, mga kababayan. Masama po ba? At halimbawa, kung kayo may insurance, siyempre, magpapa-insurance sa inyo yung tao. Meron bang libre? Kailangan ka naman magbayad para nang sa ganun ay ma-insured ka. Hindi po ba ganun yon? Mga kababayan, ano ang masama sa insurance? Ito, mga kababayan, kaya nga sabi namin, lahat na lang gagawin nila para sirain si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Hindi lang itong channel na ito. Marami pa pong mainstream media ang nagpo-post ng kung ano-ano para sirain si Senator Rodante Marcoleta. Bakit namin sinasabing fake news?
itong inilabas ng Bilyonaryo Channel. Eto mga kababayan, ang anak ni Senator Rodante Marcoleta nagsalita. Nagsalita mga kababayan. At sinagot niya itong Bilyonaryo Channel. Tinagpa niya mga kababayan sa kanyang Facebook account. Ito, basahin natin to. Mula po ito sa Facebook account ni Congressman Paulo Henry Marcoleta ito mga kababayan. Sabi rito, kayo ang bistado, Bilyonaryo News Channel. Tinagpa niya, talagang tinag niya, yan o. Bistado ang bias nyo, sabi niya. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner. Not a regular or inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Bilyonaryo News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. So ano ang nabisto ninyo? That there is no direct connection between my mother and the transactions made by Stronghold and the companies of the Discayas. Baluktot naman ang istorya nyo, sabi niya. Ang dami nyo na naman malilinlang nito kung hindi sila magsusuring mabuti. Ganito na po ba kababa ang standard ng journalism ng ating bansa? Yan ang pahayag ni Congressman Paulo Henry Marcoleta. Kayo, Bilyonaryo News Channel, wala po kayo sa ayos. Nililinlang nyo ang mga kababayan natin. Nililinlang nyo ang mga Pilipino. Sinungaling kayo. Alam nyo ba yon? Kayo, Bilyonaryo Channel. Sana mapanood nyo ito. Sinungaling kayo. Naglalabas kayo ng kasinungalingan para manlinlang ng mga Pilipino. Kung hindi sila magsusuri, talagang malilinlang nyo sila. Ito. Nagsalita na ang anak ni Senator Marcoleta na si Congressman Paulo Henry Marcoleta. Kaya mga kababayan, itong Bilyonaryo News Channel, i-boycott natin to. Huwag kayo manonood dyan. Isang bias na istasyon ito. I-boycott po natin itong Bilyonaryo News Channel na ito mga kababayan. Fake news ang iniiri ng himpilang ito mga kababayan. Yun lang ang maibabahagi namin sa inyo mga kababayan. Gusto lang namin maiparating ito kasi para baka po marami na naman ang malilinlang nito. I-share nyo po ito mga kababayan para malaman po ng ating mga kababayan. Ang dami na pong share itong ginawang news na ito ng Bilyonaryo Channel. Baka mapaniwala po nila ito kapag hindi po natin na-share ang bidyong ito na nagpapatunay na ang inilabas o ginawang news ng Bilyonaryo Channel ay fake news, mga kababayan. Yun lamang mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat.